At sa nakaraan nating kwento, nang makita ng sundalo ang isang pamilyar na figura na nakatayo sa harap niya, at nakita niyang buhay pa ang kanilang tenyente at magawang mailigtas siya nito mula sa kidlat na atake ng pinuno ng mga Minotaur. May isang piraso ng papel na may tatak ang nakatusok sa talam ng espada ni Henry, hinablat niya ang papel at piniga ito sa kanyang kamay. Hindi makapaniwalang tinawag ng sundalo ang kanilang tenyente sa nanginginig nitong boses. Iniabot ni Henry ang kanyang kamay sa kanyang tauhan at ipinag-utos na tumayo ito. Ang sundalo ay tumayo mula sa lupa, at si Henry ay inutusan nito na ipaabot niya sa iba na siya ay maayos at na kailangan nilang mabuhay kahit anuman ang mangyari. Ngumiti ang sundalong nagngangalang Jibo, na may luha, at tinanggap ang utos ng kanyang tenyente. Agad siyang tumakbo papalayo para ihatid ang balita sa iba pang mga kasamahan. Habang nakatayo ang Minotaur sa likod ni Henry, tinanong niya ito ng may pagbabanta kung siya ba ang tumama sa kanya ng kidlat. Bilang tugon, ang kalahating toro ay agad na nagalit umungal ito ng napakalakas, at sinimulan atakihin ang ating bida. Madali niyang hinarangan ang pag-atake ng halimaw gamit ang espada. Nagsimulang magsalita si Henry, sinasabing hindi pala siya ganoon kalakas, gumanti ito ng malakas na sipa sa dibdib ng Minotaur. Ginamit ng ating bida ang sandali, upang patayin ang halimaw sa pagputol ng ulo nito, agad na humiwalay ang naputol na ulo at tumilapon sa lupa. Sa mukha ni Henry na bahiran siya ng maitim na dugo ng halimaw, pinunasan niya ito gamit ang kanyang kamay at nagmura habang tinitingnan ang ulo ng halimaw. Naisip ni Henry kung patay na ba ang halimaw, nagsimulang umuga-uga ang pinutol na bahagi ng katawan, ito ay naglabas ng madilim na enerhiya. Ang ulo ay lumulutang sa ere at lumalapit kay Henry. Sinabi ng Minotaur na isang karangalan para sa kanya na maging bago niyang katawan. Tumingin si Henry sa maitim na aura na tinatangkang pumasok sa katawan niya. Gayunpaman, ngumiti siya ng malaki at nagbabala na hindi ito magtatagumpay laban sa kanya. Sinabi niya na sa wakas ay nahanap niya na si Black. Sumugod si Henry at tinaga ang lumulutang na ulo ng Minotaur gamit ang isang magic sword. Pagkatapos nito, iniwan ni Black ang katawan ng Minotaur at napamura sa galit. Nagulat si Henry sa hitsura ni Black dahil hindi ito espiritu o demonyo, at tinanong kung ano ba talaga siyang nilalang. Tinutok ni Henry ang kamay upang patayin ito gamit ang mahika. Tinanong niya kung siya ba ay isang doppelganger o katulad na nilalang. Pagkatapos ay sinabi niyang hindi na ito mahalaga dahil pupuksain niya siya. Nang makita ni Black ang mahika, labis siyang natakot at napagtanto na maaaring mapatay siya nito. Bahagyang naiwasan ni Black ang atake ni Henry. Mabilis na tumakas si Black mula sa spell ng mahika ni Henry. Ngumiti ang ating bida, alam niyang walang saysay kahit tumakas pa si Black. Ngunit may isang mahika si Henry, na matutuntun ang kinaroroonan niya. Ginamit niya ang spell na Return to Body. Ang mga kaluluwa ng mga pinatay niyang nilalang ay nagsimulang habulin si Black, na lalo pang ikinabahala nito. Habang hindi pa nakakalayo si Black ay sisimulan na ni Henry ang pagtugis. Nagpanik si Black, nagmamadaling naghahanap ng bagong katawan bago siya matugis, napansin niyang may isang oso na kumakain ng baboy sa malapit na distansya. Sa wakas, natagpuan ni Black ang isang bagong katawan, ang katawan ng isang malaking brown na oso, at ang mga mata ng oso ay naging pula. Dumating si Henry, naghahanap kay Black, dahil dito natakot ang demonyo na isip niyang magpanggap na tulad ng isang normal na oso. Samantala, ngumisi si Henry dahil sa kakaibang sitwasyon ng demonyong oso na nakatayo sa harap niya. Habang nagpapanggap ang demonyo umaasa siya na umalis na ito agad, minamasid naman ni Henry ang oso na nasa paligid. Papaalis na si Henry at nagbiro siya na tiyak na nakakita na si Black ng bagong katawan. Napatunayan ni Black ang mga sinabi ni Henry at huminga ng malalim. Sa ilang iglap, itinutok niya ang kanyang espada upang atakihin ang demonyong oso. Nang mapatay ni Henry ito, ginamit niya ang kanyang mahika na ignite, dahilan upang masunog ang katawan ng oso, at lumabas si Black mula sa katawan nito. Tinanong ni Black kung paano siya natagpuan ni Henry.
Ngunit, sa halip ay tinanong ni Henry kung nasaan si Carter. Ang demonic spirit ay sumigaw sa galit, sinasabing hindi siya magsasabi ng kahit anong impormasyon sa kanya. Sa pagkainis na pabuntong hininga si Henry, at nagsimulang magsabi na kung ganoon kailangan niyang pilitin ito at wala siyang pagpipilian kundi sabihin sa kanya. Ginamit niya ang spell na freeze kay Black, na kulong ito sa loob ng kristal na yelo. Nagtanong si Black na natatakot na sinabi kung sino ba talaga siya. Sumagot si Henry na walang malasakit, sinabing siya lang ang may karapatang magtanong dito, at pinislap ang kanyang mga daliri. Ang kristal ng yelo na nakapaloob kay Black ay nagsimulang lumiit, dahilan upang maramdaman ng demonyo ang sakit. Tinanong ni Henry kung gusto na ba niyang magsalita ngayon. Sa matinding sakit, pasigaw na nagtanong si Black kung bakit siya nito pinahihirapan. Sagot ni Henry, dahil ang usapan ay nagsisimula ng maging matagal at maingay, at mas lalo pang pinaliit ang kristal. Pagod na si Black at nagmakaawang huwag siyang patayin, at ipinangako na sasabihin ang lahat ng kanyang nalalaman. Galit na iniutos ni Henry kay Black na ipakita ang daan at pangunahan niya ito. Pinayagan ni Black si Henry na sundan siya at pinatnubayan siya patungo sa isang kuweba kung saan sinasabi niyang naroroon si Teniente Carter. Nagulat si Henry Morris nang makita si Carter na buhay pa sa loob ng kuweba. Maingat na nilapitan ng ating bida si Teniente Carter upang tiyakin kung maayos siya. Ngunit, bago makarating si Henry kay Teniente Carter, na lamang nalinlang siya, naging katawan ni Carter si Black. Humalakhak si Black sa katawan ni Carter at nagsimulang magsalita, sinasabing kung akala niya na madali lamang siyang matatalo. Sa halip na magalit ay ngumiti lang ang ating bida, dahil inaasahan niya na gagawin ito ni Black. Binunot ni Black ang espada ni Carter at inis na nagtanong kung anong nakakatuwa. Nagulat si Henry na kaya ng isang demonyo na gamitin ang aura sa katawan ni Teniente Carter. Tumawa si Black at nagsimulang magsalita, sinabing pagbabayaran niya ang lahat ng ito, at ang tropeyo ay ang katawan ni Henry na magiging katawan niya. Iniisip ni Henry Morris na si Black ay isang parasitiko, at tumakbo si Black patungo kay Henry upang patayin ito gamit ang isang aura sword. Madali niyang naiwasan ang atake na minamaliit niyang demonyo. Wala nang oras si Black na mag-isip ng iba pa, dahilan para tinamaan siya sa likod ng espada ng ating bida. Ang demonyo ay nalito sa lakas ni Henry, at sinabi ni Henry, na sa huli ay isa pa rin siyang masamang demonyong espiritu. Nagtatakang tinanong ni Black, kung paano siya nito natalo, sumagot si Henry, na ang lawak ng kakayahan niyang magsalita at gayahin ang aura ng eskrimador ay hindi sapat para siya ay matalo. Idinagdag pa niya na inaabot ng mga dekada upang maging tunay na swordsman, ngunit inaabot din ng mga dekada upang matutong makipaglaban gamit ang espada. Gumamit si Henry Morris ng isang salamangka upang paralisahin ito at pigilan ang demonyong espiritu na makatakas. Tinanong ni Henry kung naunawaan na nito ang tunay na pagkakaiba nila. Nakiusap ang demonyo na huwag siyang patayin at sinabing ibubunyag niya ang kanyang tunay na pagkatao kung siya ay patatawarin. Nagsimula ng magsalita si Black, ngunit biglang sinabi ng demonyo na ang kanyang pangalan ay Clever, isang simpleng demonyong espiritu at ang huling nabubuhay sa kanyang lahi. Sa lengguwahe ng mga demonyo tinatawag silang mimic. Tinanong ni Henry kung nangangahulugang, mga manggagaya, sila, ngunit hindi niya alam na mayroon pala silang ganoong kakayahan na gayahin ang ekspresyon ng tao, at wala din siyang ideya na ang simpleng manggagaya ay magpapakita ng dami ng mga kasanayan. Nagsalita si Henry at sinabing narinig na niya ang lahat ng gusto niyang marinig, kaya ngayon ay pupuksain niya na ang demonyo. Sa awa, nakiusap si Clever kung hindi ba talaga siya ililigtas. Ngunit sinagot siya ng ating bida na wala siyang ipinangakong ganoon, sinabi lang niyang pag-iisipan niya ito. Sumigaw ang demonyo ng sandali, at itinapon ang isang barya sa direksyon ni Henry. Tinanong ni Clever kung ano pa ang gusto niya, dahil may bundok ng ginto at kayamanan sa likuran niya at nais niya itong ipalit para sa kanyang kaligtasan. Nagulat si Henry Morris nang makita ang kayamanan at tinanong kung saan ito nakuha ng demonyo.
Maluhaluhang sagot ni Clever na isa yun sa kanyang mga kakayahan at ang kayamanan ay kinolekta pa niya ng ilang mga taon at muling nakiusap na tanggapin ito kapalit ng kanyang buhay. Napag-isip-isip ni Henry na ang kakayahang mangolekta ng mahahalagang bagay ay isang bihirang kapangyarihan, isang salamangka na makukuha lamang sa ikapitong bilog. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, sinabi ni Henry Morris na pananatilihin niya siyang buhay kapalit ng pagiging kanyang lingkod. Nagulat ang demonyo sa kanyang hiling, nagsimula nang magsalita si Henry, kung hindi siya pumayag ay maari na siyang mamatay, ngunit wala nang magawa si Clever kundi sumang-ayon. Kinuha ng ating bida ang isang singsing mula sa kayamanan dahil perpektong tinatago ng platinum ang tunay na antas ng enerhiya at nililinis ito mula sa madilim na mahika. Isinuot ni Henry Morris ang singsing at ginamit ang kakayahan nitong baguhin ang laki upang magkasya. Itinuro niya ang singsing at sinabing oras na upang pumirma ng isang kontrata. Binigkas ni Henry ang isang salamangka na nagbubuklod sa kanya at sa demonyong espiritu na si Clever gamit ang pinakamalakas na pangako. Tinignan ni Henry si Clever at tinanong kung sumusumpa ba siya ng walang kondisyong pagsunod, at kung ibibigay niya ba ang kanyang puso. Sa malungkot at umiiyak na mukha, sumang-ayon ang demonyo sa lahat ng kondisyon. Isang malakas at di pa nakikitang puwersa ang bumunot sa kanyang puso upang ibigay ito kay Henry. Simula sa araw na iyon, sila ay nakatali na sa sumpang ito, at ang puso ng demonyo ay mananatili sa loob ng singsing bilang patunay ng kanilang pangako. Nagsimulang lumiyab si Clever at nakaramdam ng matinding sakit na hindi pa niya naramdaman noon. Sinabi ni Henry na tiisin niya ito dahil kung hindi, masisira siya at mamamatay. Nagawa ni Clever na magtiis at naging isang maliit at walang pinsalang demonyo. Inasahan ito ng ating bida dahil natatangi ang kapangyarihan ng demonyong ito. Inutusan ni Henry si Clever na kolektahin ang lahat ng kayamanan at huwag magpakita hanggat hindi siya tinatawag. Matapos ang ilang sandali, nagtago si Clever, habang dinala ni Henry si Teniente Carter palabas ng yungib. Samantala, sa labas, napagtagumpayan na ng mga sundalong Special Forces ang lahat ng mga Minotaur. Naghanap sila ng bakas ni Teniente Henry at nakita siyang naglalakad na may pasan sa likuran. Pagod at pawisan matapos ang laban, lumingon ang mga sundalo upang makita kung sino ang kanyang pasan. Nang maigi nilang tinignan, nagulat silang makita na si Teniente Carter ang kanyang bitbit. Itinaas ng mga sundalo ang kanilang mga espada at binati sila ng may sigasig. Ang buong pangkat ng Special Forces at ang kanilang dalawang teniente ay nakabalik na sa kampo ng Kalivan. Ang ibang mga teniente na sumalubong sa kanila ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita at inakala nila kung isang panaginip lamang ito. Inilapag ni Henry si Teniente Carter sa lupa at sinalubong sila ng malalakas na sigaw ng pagbati mula sa mga sundalo. Tinawag ng mga teniente si Henry na isang bayani, pinasalamatan siya, at humingi ng paumanhin sa pagiging bastos sa kanya noon. Nagpasalamat si Henry at hiniling na dalhin si Carter at ang kanyang mga tauhan sa klinika. Iniisip ni Henry na simple lang ang ginawa niya, ngunit pinupuri pa rin siya ng mga ito. Sa Fort Kalivan, handa na si Henry na bumalik sa kanyang tungkulin. Nag-alok si Solomon ng tulong medikal, ngunit tiniyak ni Henry na hindi siya nasugatan, kaya nagpatuloy siyang bumalik sa kanyang tungkulin. Ibinahagi ni Solomon na napansin niya agad na ibang-iba si Henry, sa kanya ipinaalam na may bumisita sa kanya dito sa kampo. Nagulat si Henry, dumating si Tini upang kunin siya dahil nais siyang makausap ni Commander Asylon. Hindi natuwa si Henry sa balita dahil alam na niya ang dahilan ng kanyang pananatili roon. Nagkataon, hindi inaasahan ni Asylon na mahuhuli agad ni Henry si Black, kaya hindi siya nakapaghanda ng maayos na inumin. Ipinakita niya ang isang malaking baso at masayang sinabing may dala siyang matapang na alak para ipagdiwang ang matapang na mga gawa ni Henry. Upang mapanatili ang magandang pakikitungo, kinuha ni Henry ang baso at ngumiti. Sa sandaling yun, nagsalita si Clever sa kanya gamit ang telepatiya, iniisip na nasa hindi magandang sitwasyon ang kanyang master. Tinanong ni Henry kung saan niya nakuha ang ideyang yun,
at ipinaliwanag ni Clever na nararamdaman niya ang pagkailang ni Henry. Habang masayang tumatawa ang commander sa harap ni Henry, iminungkahi ni Clever na gamitin ang kanyang kakayahang sumipsip ng alak upang hindi ito uminom ng direkta, ilalagay niya ito sa isang espasyo sa kanyang katawan. Ngunit hindi nagtiwala si Henry kay Clever at diretsahang pinaalalahanan siya tungkol dito. Nais ni Clever patunayan ang kanyang katapatan, kaya tiniyak niyang hindi niya masasaktan si Henry. Napaisip si Henry, mukhang naging masunurin si Clever matapos nilang buuin ang kasunduan, kaya nagdesisyon siyang paniwalaan ito, kahit hindi niya ipinapakita. Inalok ng commander na uminom sila hanggang umaga, tumawa si Henry at nagpasya na ipagdiwang ang kalusugan ni Asylon. Nang uminom si Henry, napansin niyang hindi ito nakakaapekto sa kanya gaya ng dati. Tinanong siya ni Asylon kung kaya niyang makipagsabayan, at sumagot siya ng oo. Nag-toast sila ng malakas na halos umapaw ang alak sa kanilang malaking mangkok. Makalipas ang ilang sandali, nakatulog si Asylon dahil sa sobrang kalasingan. Huminga ng maluwag si Henry, natutuwa na tapos na ang gabing iyon. Pagbalik sa kanyang silid, napagtanto ni Henry na wala na siyang oras upang paghusayin ang kanyang aura, ngunit may pag-asa pa siya dahil ang kanyang kalaban ay isang bihasang eskrimador. Naalala rin niyang hindi pa niya natatapos ang kanyang orihinal na misyon, hindi pa nila natatagpuan ang kanyang kayamanan. Matapos magmuni-muni, tinawag ni Henry si Clever upang bigyan siya ng isang gawain. Inutusan niya ito na baguhin ang kanyang anyo upang magmukhang mas presentable. Ilang sandali lang nagliwanag ang katawan ni Clever dahil sa pagpapalit ng anyo. Nagawa na ni Clever ang utos, naging isang puting pusa siya na may magkakaibang kulay ng mata. Ngumiti si Henry at pinuri si Clever sa kanyang mahusay na trabaho, na agad namang nagpasalamat ito sa kanyang master. Lumapit si Clever, at sinabi ni Henry na gusto niya itong mas makilala. Hinaplos niya si Clever at nadama ang kanyang mga kakayahan, na dimensional space, pagbabagong anyo, at kakayahang pumasok sa isipan ng iba. Habang hinahaplos ang pusa na si Clever na pagtanto ni Henry na talagang espesyal si Clever at tinawag niya itong isang mahusay na nilalang. Tumalon si Clever sa sahig, at naalala ni Henry na marunong itong kumilala ng mga amoy. Sinabi ni Henry na nagkaroon siya ng reaksyon sa isang tiyak na pabango, tinanong kung anong amoy iyon. Para kay Clever isa yung pipino, ngunit ipinaliwanag ni Clever na hindi pa niya gaanong nauunawaan ang wika ng tao, kaya hindi niya alam ang ibig sabihin ng pipino. Dahil dito, nagpasya si Henry na ipakita kay Clever kung ano ang pipino at lumayo sandali upang kunin ito. Pagbalik niya, inilagay niya ang pipino sa tabi ni Clever. Biglang tumindig ang balahibo ng demonyong espiritu, lumaki ang kanyang mga mata, at nanginig ang buong katawan niya. Inalok ni Henry si Clever ng merienda, at malugod na tinanggap naman niya ito. Pero napansin ni Henry na ang sobrang reaksyon ni Clever sa pipino ay hindi nangangahulugang kahinaan, kundi isang anyo ng pampasigla para sa kanya. Habang nag-e-enjoy si Clever, sinabi ni Henry na may kinalaman ito sa pabango nila Holter na ginamit nila noon. Ngunit hindi niya pa rin maintindihan kung bakit inatake ni Clever si Carter, na hindi naman gumamit ng pabango. Sa puntong yun, nawala sa isip ni Henry ang kanyang iniisip at napansin na lang niyang naaaliw si Clever sa pagkain ng pipino, ipinaliwanag ni Clever na simpleng pag-usisa lang ang dahilan niya, alam niyang matagal na siyang hinahabol ni Carter, kaya naisip niyang gamitin ang kanyang katawan hanggang sa matapos ang kanyang ebolusyon. Habang hinahaplos ni Henry ang kanyang baba at nag-iisip, napagtanto ni Henry na mahusay ang kanyang ginawa na atali si Clever sa kanya. Kinuha ni Henry ang isang larawan ng kabute at gusto niyang malaman kung nakita na ito ni Clever sa lugar ng ika-6 na distrito. Matapos suriin ang larawan, sinabi ni Clever na kahawig ito ng kin mushrooms, at nakita niya na ito dati. Kailangan ni Henry malaman ang eksaktong lokasyon ng mga kabute kaya humingi siya ng tulong kay Clever sa paghahanap. Kinagabihan, bilog ang buwan at bukod sa maliwanag na mga bituin, nagtungo sila Henry sa matayog na bakod.
Inactivate niya ang kanyang kakayahang magtago upang walang makakita sa kanila na mga bantay, nagsimulang lumiwanag ang katawan niya sa enerhiya ng mahika. Habang tumitingin sa paligid ng kampo, sinisiguro ni Henry kung alam pa ni Clever ang lokasyon ng kabute. Gamit ang telepatiya kumpiyansa si Clever na nakita na niya ang mga kabuting ito sa mismong lugar na iyon. Ginamit ni Henry ang kakayahang lumipad umangat siya sa himpapawid, at lumipad sa ibabaw ng mataas na bakod at ilang metrong kagubatan hanggang sa makita niya ang tamang lokasyon. Dumiretso siya roon at pagbaba sa lupa, ginamit niya ang kakayahang soft landing upang lumapag ng maayos. Samantala, muling naging pusa si Clever at iniutos ni Henry na pangunahan niya ang daan. Nang makarating sila sa malaking puno, sinabi ni Clever na sa likod ng punong ito. Kinuha ni Henry ang espada at binalutan niya ito ng mana, pinalo niya ng malakas ang puno, hanggang sa maging isang tuod at pulang usok na lang ang natira sa puno. Lumingon siya kay Clever upang alamin kung anong nangyari. Hiniling ni Clever na tingnan niya ng maigi roon, habang naglalakad na diskubre nilang napakaraming spores ng kin mushrooms ang nagkalat sa paligid. Nagtaka si Henry dahil mabilis dumami ang mga spores. Naisip niyang dahil wala itong likas na kaaway kaya sila ay dumami ng mabilis. Napagtanto niya na kahit madali niyang sunugin ang mga spores, alam niyang aatakihin siya ng mga demonyo sa kagubatan, kaya tinanong niya si Clever kung kaya nitong higupin ang mga ito. Tumugon ito sa amo niya ay sinabing ipaubaya na sa kanya ito. Walang pag-aalinlangan binuka ni Clever ang kanyang bibig, at nilamon ang mga spores gamit ang isang malakas na agos ng enerhiya. Dahil sa husay ni Clever, pinuri siya ni Henry sa kanyang ginawa. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang kuweba sa di kalayuan. Agad pumunta roon sina Henry at Clever. Kailangan ni Henry gamitin ang ilaw na mahika na agad lumitaw sa harapan niya. Ilang metro pa lang ang nilalakad nila nang may lumitaw na isang tagapagbantay sa kailaliman ng kuweba. Napansin ito ni Henry at pinagmasdan ito. Napagtanto niyang hindi nagbago ang tagapagbantay. Habang patuloy itong pinagmasdan na sabi ni Henry sa kanyang isipan na kung iba lang ang nangyari, maaaring naging bahagi ito ng kanyang pamana. Pero ngayon, wala siyang ibang pagpipilian dahil panahon na para sa paghihiganti. Inilapit niya ang kanyang kamay at binigkas ang kinakailangang spell. Isang pulang liwanag ang kumalat sa buong katawan ng tagapagbantay. Ilang saglit lang, nagsimula itong maging abo, tumayo sina Henry at Clever, naghihintay ng tuluyang pagkawasak ng tagapagbantay. Sa gitna ng isang malaking bunte ng metal, lumitaw ang isang kaban at kinuha ito ni Henry. Alam ni Henry kung ano ang nasa loob, kaya agad niya itong binuksan. Sa loob, lumabas ang isang lila at kumikislap na orb. Nagulat si Clever at tinanong kung ano ang hawak ng kanyang master. Ipinaliwanag ni Henry na ang hawak niya ay ang puso ng demon genus na tinatawag na Venom. Ipinaliwanag ni Henry na yun ang puso ng demonic genus Venom. Kapag nilunok ito, hindi na kailanman malalason ng isang tao. Higit pa rito, ang dugo ng taong uminom nito ay nagiging matinding lason sa iba. Masaya si Henry sa kanyang natagpuan, ngunit nagtataka si Clever kung may lunas ba sa naturang lason. Kinumpirma ni Henry na meron itong lunas, agad niyang binuka ang kanyang bibig at nilunok ang orb na puso. Matapos ubusin ang orb, biglang nabalot ang buong katawan ni Henry ng kakaibang enerhiya, kaya sinuri siya ni Clever upang tiyakin ang kanyang kalagayan, ipinaalam ni Henry kay Clever na ayos lang siya. Pagkatapos, kinuha niya ang isang bote na may usok-usok na likido. Muling nagtanong si Clever kung ano yun. Ipinaliwanag ni Henry na yun ang Poison Prussia Death, ang parehong lason na ginamit ni Jackson Silver upang lasunin siya noon. At kailangan suriin ni Henry ang epekto ng puso ng Venom at napagtanto niyang susubukan niya ang lason sa sarili niya. Napanganga si Clever sa gulat, habang ibinuhos ni Henry ang lason sa kanyang bibig nang hindi iniisip ang maaaring panganib. Sa puntong ito, mabilis na kumalat ang lason sa sistema ni Henry. Nanatili siyang tahimik, sinusubukang maramdaman ang epekto nito. Naging epektibo ang puso ng Venom, kaya natuwa si Henry.
Gusto ni Clever tiyakin kung talagang ayos lang si Henry. Naisip ni Henry na kung hindi epektibo ang puso ng Venom, tiyak na namimilipit siya sa sakit imbes na nakatayo pa rito. Ang lason ay nagtanggal ng kanyang mahika at unti-unting nagpasira sa kanyang mga laman loob sa nakaraan. Dahil natapos na ang unang layunin, napagpasyahan ni Henry na bumalik na sila sa kampo. Sinabihan niya si Clever at bumalik na sila. Doon, sinalubong siya ni Solomon at inutusan siyang magpahinga dahil na din na pinahintulutan siya ng commander. Pagkatapos, naalala ni Solomon ang isang mahalagang bagay na kailangang makita ni Henry. Iniabot niya ang isang liham kay Henry, at tinanong nito kung ano ang laman. Ipinaliwanag ni Solomon na espesyal ang liham at dapat basahin ito ni Henry nang mag-isa sa kanyang silid. Nang makabalik na sa kanyang silid binuksan ni Henry ang liham at bago pa niya ito mabasa, nagulat siya na talagang espesyal ito. Pagkatapos basahin, napangiti siya, binuksan niya ang kanyang aparador upang pumili ng tamang kasuutan at naalala kung gaano katagal na mula noong huli siyang nagbihis ng maayos. Ang liham pala ay isang paanyaya sa hapunan mula kay Tini. Mahalaga kay Henry ang maayos na pananamit, kaya matagal niyang pinag-isipan ang kanyang isusuot. Samantala, habang inaayos ang kanyang buhok sa harap ng salamin, iniisip ni Tini na perpekto si Henry, at napakahusay. Biglang may kumatok sa pinto, si Henry yun, agad na nagpaalam ng kanyang pagdating. Nabigla si Tini sa kanyang boses, nang bumukas ang pinto, napatulala si Henry sa kanya, hindi makapagsalita. Nasa harap niya si Tini, nakasuot ng mahabang beige na damit, nakangiti at inaanyayahan siyang pumasok. Medyo nahiya si Henry at nagpasalamat sa imbitasyon, pero sinabi ni Tini na iwanan na nila ang pormalidad. Ipinaalala niya na hindi sila nasa trabaho, kaya't bakit hindi na lang sila mag-relax. Dahil natuwa si Henry sa sinabi ni Tini, tinanong niya kung sigurado ito, at malinaw na desidido si Tini siguradong gusto niya mapasa kanya si Henry. Handa na ang hapunan, at puno ang mesa ng iba't ibang mga putahe. Tinanong ni Tini si Henry kung gusto niya ng pasta. Namangha si Henry sa dami ng pagkain at tinanong kung siya ba ang nagluto ng lahat. Sinabi ni Tini na minsan tinutulungan siya ng mga lingkod, pero madalas ay siya mismo ang gumagawa. Hindi alam ni Henry na magaling palang magluto si Tini. Napangiti ito at sinabing mas lalo pa siyang magugulat kapag natikman niya na ang pagkain. Kinuha ni Tini ang isang bote ng alak at isang baso, sabay alok kay Henry ng inumin at nagpasalamat si Henry. Habang nagsasali ng alak sa baso, umaasa si Tini na iinom ito kasama niya, hindi tulad ng sapilitang pag-inom niya noon kasama si Commander Asylon. Tumawa si Henry at sinigurong mahilig uminom si Asylon ng buong Bar Isles, pero inamin ni Henry na hindi siya ganoon kalakas uminom at mas gusto niya lang na magagaan na inumin. Habang kumakain, nagtawanan sila ng bahagya at sandaling natahimik. Bago inumin ang alak, napaisip si Henry sa nangyayari, matagal na niyang hindi nararamdaman ang ganitong kasayahan. Nang maubos ang pangalawang bote ng alak, naging mas emosyonal si Tini. Hindi niya maalala ang huling pagkakataong ganito siya kasaya, sang-ayon si Henry sa kanyang nararamdaman. Kaya iminungkahi ni Tini na lumipat sila ng pwesto habang iniinom ang huling bote ng alak. Medyo namumula na si Henry, pero sinabi niyang magandang ideya yon at siya na ang kukuha ng alak. Ngunit pinigilan siya ni Tini at sinabing siya na ang kukuha. May pilyang ngiti sa mukha ni Tini kinuyam ng matagumpay ang kamao. Sigurado siya kapag naubos nila ang huling bote, magiging kanya na si Henry. Ang huling bote ay espesyal, may lihim itong pampalakas ng pag-ibig na matagal na niyang inihanda para sa araw na ito. Habang papunta siya sa imbakan ng alak, may biglang lumitaw na sundalo na may helmet sa harapan niya, handang kumatok. Sinabi nitong may dala siyang kagyat na mensahe, nang marinig ito, halos hindi na mapigil ni Tini ang kanyang inis, nagsimulang uminit ang kanyang ulo, at nagningas ang galit sa kanyang mga mata, nakahalukip-kip ang dalawang braso at naghihintay ng paliwanag, sa takot ng sundalo nanginginig na ipinaliwanag na nagising na si Teniente Carter mula sa coma,
narinig ito ni Henry na sumunod kay Teenie palabas, nagulantang si Teenie, at pinakiusapan ni Henry ang sundalo na ulitin ang balita. Sa higaan, nakahiga si Carter habang tinitiyak ng manggagamot na halos hindi siya nagising dahil masyado siyang matagal na walang malay, dahil dito, humina ang kanyang katawan. Tinanong ni Asylon kung gaano katagal ang kanyang paggaling. Ipinaliwanag ng manggagamot na aabutin ito ng halos 1 taon, naggulat si Asylon sa haba ng panahon. Ngunit ipinaliwanag ng manggagamot na ang ika-6 na distrito na lugar ay may napakataas na konsentrasyon ng demonyong enerhiya. Halos 1 buwan na natili doon si Carter nang walang pagkain o tubig, kaya isang himala na buhay pa siya. Tiniyak ng manggagamot kay Asylon na sapat ang 1 taon para tuluyang gumaling si Carter. Pagkatapos, lumingon siya kay Henry at may ibinalita pang isang bagay. Habang nagpapagaling si Carter, sinabi ng manggagamot kay Carter na hindi nabanta sa kahit sino si Black. Kaya't ipinagbili ni Carter na may gusto siyang iparating kay Henry. Sinabi niya na sa buong buhay niya, inalay ni Teniente Carter ang sarili upang puksain ang nilalang na yon. Ngayon, taos-puso siyang nagpapasalamat kay Teniente Henry sa kanyang matapang at makapangyarihang ginawa. Nang umalis na ang manggagamot at mga sundalo, naiwan sina Solomon at Commander Asylon sa silid. Nais magtanong ni Solomon ngunit nilinaw niyang siya ay nag-uusisa lamang. Ang tanong niya, hindi ba dapat ibalik si Carter bilang isang tenyente ayon sa batas ng militar, lalo na ngayong buhay pa pala siya? At mangyayari na babalik sa dating posisyon si Teniente Henry matapos gumaling si Carter sa 1 taong pagpapagaling. Lumingon si Asylon kay Henry at sinabing kailangan pa nila itong pag-isipan ng mabuti. Humingi naman ng pahintulot si Henry upang magsalita tungkol sa usapin. Matapos marinig ang sinabi ni Henry, halos lumaki ang mga mata ni na Solomon at Asylon sa gulat. Nais ni Asylon na malaman kung totoo nga ito, at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, naging galit siya. Hindi niya maintindihan kung bakit ngayon lang ito sinabi ni Henry sa kanya. Sa likuran ni Henry, halos hindi na mapigilan ni Teenie ang kanyang emosyon. Tiningnan niya si Henry at tinakpan ang bibig gamit ang kanyang kamay. 1 taon na ang nakalipas, nagsasanay si Henry kasama si Hector, habang nag-uusap sila. Nakahalukip-kip si Hector, at sinabing kulang lang talaga sa talento si Henry. Pinipilit ni Henry na huwag magpaapekto sa mga sinasabi ni Hector, at habang pawis na pawis, galit niyang sinabing tumahimik na si Hector. Ngunit sinigurado ni Hector na kahit ang pinakamangmang sa baryo ay kayang matutunan ang mga teknik na ito sa loob ng 1 taon, lalo na si Henry na matalino. Kaya ang tanong, ano pa ang silbi ng pagsasanay, bumagsak sa lupa? Malalim na huminga si Henry at sinabing talagang naiinis na siya kay Hector. Habang nakahiga sa lupa, napagtanto ni Henry na sa loob ng 1 taon, marami na siyang nagawa bilang isang tenyente. Nirerespeto siya ng mga sundalo at na-promote pa bilang isang elite na opisyal. Hindi rin siya kailanman nabigo sa mga misyon sa kagubatan ng kasamaan, kung saan lumaban siya sa mga halimaw na mas malakas ng ilang beses kaysa sa kanya. Walang araw na hindi siya nagsanay, sabay niyang pinag-aralan ang 2 estilo ng pag-espada, ang teknikang Hector at ang teknik ng Imperial. Napanggalit ang ngipin sa inis, ngunit kahit gaano pa siya kahusay, hindi pa rin niya maramdaman ang aura. Tinitingnan ni Hector ang pagod na si Henry, iniisip niyang kahanga-hangang tao si Henry. Alam niya ang dahilan kung bakit hindi maramdaman ni Henry ang aura. Ang aura ay ang pisikal na limitasyon ng katawan sa lakas ng kanilang puwersa sa buhay. Ngunit kahit ilang laban na ang napagdaanan ni Henry, hindi pa siya napunta sa tunay na panganib. Dahil sa kanyang likas na lakas, hindi kailanman nalagay sa bingit ng kamatayan si Henry, at dahil dito, hindi niya magawang palayain ang kanyang panloob na aura. Naisip ni Hector, kung sakaling magtagumpay si Henry, magiging walang kapantay ang kanyang kapangyarihan. Sigurado siyang makakamit ito ni Henry, kaya hindi na niya ito sinabi pa.
Ang pagsasanay nila ay dapat makatulong upang malampasan ni Henry ang limitasyon ng kanyang katawan. Sa huli, napagtanto ni Hector na dumating na ang oras para lisanin ni Henry ang hukbo ng militar. Nang sumikat ang araw sa malayong hangganan, biglang naglaho ang imahe ni Hector Meyer, iniwan si Henry na mag-isa sa kanyang pag-iisip. Matapos pag-isipan ang lahat, napagdesisyonan ni Henry, oras na upang lumabas siya sa hukbo ng militar. Matapos magpalit ng damit, pumwesto si Henry kasama ng iba pang sundalo, naghihintay kay Pinuno Solomon. Ngunit mukhang balisa si Solomon at nais niyang malaman kung sigurado ba talagang gusto ni Henry na umalis. Matatag na sinagot ni Henry na ito ang kanyang kagustuhan. Naalala niya ang araw na nagkamalay si Teniente Carter, noon pa man, buo na ang kanyang pasya, tulad ng ngayon. Naisip niya ang araw na iyon sa silid ni Teniente Carter. Matapos marinig ang tanong ni Solomon, humakbang si Henry upang ipahayag ang kanyang sariling opinyon. Binigay ni Asylon ang kanyang permiso at sabik na hinintay ang sagot ni Henry. Ipinaalala ni Henry na ang mga maharlika ay limitado lamang sa isang taong paglilingkod, kaya pagkatapos ng panahong iyon, iiwan na niya ang hukbo. At balik sa kasalukuyan, wala nang nagawa si Solomon kundi tanggapin at unawain ang pasya ni Henry. Alam niyang hindi basta-basta mababago ang isip ng isang taong may ganitong katatagan. Kaya naman, nagpasalamat si Henry sa lahat ng nagawa ng pinuno para sa kanya. Ngunit ayon kay Solomon, sila ang dapat magpasalamat kay Henry. Siya ang dahilan kung bakit lumakas ang kanilang hukbo at tumaas ang kanilang reputasyon. Dahil dito, 2 beses niya pinasalamatan si Henry. Pagkatapos, humarap si Henry sa mga sundalo, inutusan sila ni Solomon na kilalanin at parangalan si Teniente Henry sa lahat ng kanyang nagawa para sa hukbo. Sabay-sabay nilang inilagay ang kanilang mga kamay sa kanilang sentido at binigkas ang papuri para kay Henry. Gumanti rin ng saludo si Henry bilang tanda ng pasasalamat sa kanilang serbisyo. Matapos ang seremonya, handa na siyang umalis, lumabas ang mga sundalo kasama si Solomon upang ihatid siya. Nangingilid ang luha ni Ronan habang nagtatakang tanong, talaga bang aalis na ang tenyente? Iniisip niya kung saan pa sila makakahanap ng isang pinuno tulad ni Henry. Nagbigay si Solomon ng isang pangwakas na talumpati bilang pamamaalam. Nagpasalamat naman si Henry sa lahat ng pinagdaanan nilang magkakasama at umaasang magkikita silang muli. Alam ni Solomon na ang ganitong talumpati ay bahagi na ng estilo ni Henry. Kaya, hiniling niya kay Henry ang mabuting kapalaran, pinasalamatan siyang muli, at pinaalalahanang alagaan ang sarili. Pagdating ni Henry sa opisina ni Asylon, umupo siya sa hapag. Tinanong siya ni Aon kung sigurado ba talaga siyang aalis, at ipinaalala na minsan, nagmakaawa pa si Henry upang makasali sa hukbo. Ngunit ngayong matibay na ang kanyang desisyon, kinuha ni Asylon ang medalya ng karangalan at iniabot ito kay Henry. Masaya siya sa parangal na ito. Nagpasalamat ng lubos si Henry kay Commander Asylon. Karaniwan, may isang bituin lamang ang medalya ng karangalan, ngunit dahil sa mga dakilang nagawa ni Henry, nadagdagan ito ng 2 pang bituin. Alam niyang sa suot niyang medalyang may 3 bituin, siya ay kikilalanin at rerespetuhin saan man sa imperyo. Inilagay niya ito sa panloob na bulsa ng kanyang uniforme. Ipinaalala ni Asylon na tinupad niya ang hiling ni Henry. Hindi niya ipinaalam sa pamilya nito ang tungkol sa kanyang pag-alis. Kinuha rin niya ang simbolo na hiniling ni Henry, naalala ni Asylon na nangako siyang bibigyan si Henry ng gantimpala para sa lahat ng nagawa nito sa hukbo. Hindi pa niya kailanman nagawa ang ganitong klase ng pagpapala. Sinabi niyang habang nasa kanya ang simbolong ito, maaari siyang bumalik at humingi ng anumang kahilingan. Humiling si Henry ng kabayo, at dito naalala ni Asylon si Ronan. Tiningnan niya si Henry, na pagtatanto kung ano ang maaaring mangyari kay Ronan kung mabaigo siya. Alam ng lahat ang magiging kapalaran ni Ronan kung mabaigo siyang patunayan ang sarili. Hinawakan ni Asylon ang balikat ni Henry at nagpasalamat sa lahat ng nagawa nito. Sinabi rin niyang, kahit nasaan man si Henry,
malaya siyang bumalik sa hukbo kung gugustuhin niya. Habang papalayo si Henry, kumaway si Asylon at si Lady Tini at pabirong tinawag siyang, tanga. Dapat umalis na siya ngayon din, sumaludo, at muling nagpasalamat si Henry. Pagsampa sa kanyang kabayo, plano niyang itago muna ang kanyang pera sa isang ligtas na lugar, at kapag sapat na ang kanyang lakas at kalusugan, handa na siyang lumisan patungo sa bayan ng Vivaldi, isang lugar ng walang hanggang kasiyahan.